why sometimes we disobey God. Una, emotion. Pangalawa, and Abraham rose up early in the morning, and suddenly asked, and took two of his young men with him, and Isaac his son, and clave the wood for the burnt offering, and rose up and went unto the place of which God had told him. From verse 1, mga kapatid, may makikita ba tayo, mga kapatid, na nag-reason out si Abraham? Alam niyo po ba sa Book of Deuteronomy, kung hindi ako nagkakamali, binabawal ng Diyos na mag-offer ng fuel o ng tao. Bawal yan. Binabawal ng Diyos yan. Pero, alam niyo mga kapatid, nag-reason out ko si Abraham na sinabi ni Abraham, Panginoon, alam niyo naman itong bawal na mag-offer ng tao. Bakit inuutusan niyo kung ngayon mag-offer ng tao at anak ko pa? Pwede pong mag-reason out. One of the reason why we disobey God, because of what? Reasoning. Nangangakwiran. You see, church? Pero, ilan madalas? Nagre-reason out tayo. Kaya ayaw natin sumunod. O, yung mga anak, bumili ka ng tayo sa tindahan. Ay naman, umuulan eh. Ako pautusan nyo. Di ba nag-reason out? Ayaw sumunod eh. Magbibigay ng kapwiran. Kaya siya nagbibigay ng kapwiran dahil ano po? Ayaw sumunod. Yan pa. Sobrang katalino kami sa mga mana ng palataya. Kaya sumunod sa Diyos. Nag-preach pa lang si pastor na nakatira na sa isip. Hindi pa lang siya preaching. Nakikinig pa lang. Meron na siyang gustong, parang hindi totoo yan. Kaya naman ayaw sumunod. Bakit po? Kung ano-ano ay kinakapiran. Church, kapag malinaw na ito ay kalooban ng Diyos, malinaw ito ay utos ng Diyos, yung mga piran, mas matalinaw Diyos dito sa atin. Wala nang katalino pa sa Diyos. Kahit si Solomon na mas matalino na buhay sa mundo, matalino pa rin ang Diyos dahil ang Diyos ang bigay sa kanilang talino. Pag hindi nang binigyan ng Diyos ng talino, maraming talino yan eh. Kaya church, one of the reasons why we disobey God because of our what? Intellect. Matalino. Ako, meron po isang Kristyano, habang nag-preach yung pastor, ang ginagawa ng Kristyano nito, ito notes. Akala mo talagang tinitake down notes niya yung preaching ng pastor. Nung pala, totoo, inire-outday niya yung preaching. Well, mali naman sinabi ng pastor, dapat ganito. Kasi, hindi pa nga nag-a-apply, pinapakinggan pa lang, nag-release kayo ano po, intellect. Chapter 10 ito, napag-aralan na natin na, i-preach na naman yung pastor. Mga kapatid, every time na meron na agad na turo sa isipan natin, dahil sa talino natin, may nababahag lang, disobey God. Na Panginoon, teka lang, mukhang kinukontra niyo sa sarili niyo. Mga kapatid, ang pangangapiran sa hiling lang ang tinago sa kongreso. Well, pero sa salita ng Diyos, sa Panginoon maliwanag, huwag tayo mangapiran. Sa salita ng Diyos, hindi pinag-uusapan dito kung tayo may edad na. At hindi pinag-uusapan tayo dito kung tayo ay bata. Sa preaching, sa salita ng Diyos, hindi pinag-uusapan dito kung tayo ay may natapos. At hindi pinag-uusapan dito na tayo wala natapos. Hindi na pinag-uusapan sa salita ng Diyos, sa command ng Diyos. Hindi yung brother na yung pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan sa salita ng Diyos, obedience or disobedience. Nakakatuwa,
kung tayo ay susunod. Alam nyo, sa totoo lang, may mas matalino sa pastor nyo na nakaupunan dito. Amen? Pero hindi na ako usapan. Amen? Ako usapan, kung ito'y galing sa Diyos, susunod ba ako? Okay. Tuwin nyo, mamaya. Tuwin nyo yung mga hindi sa church. Sigurado meron sila. It's either valid or not. Diba? Oy, bakit hindi na nakapag-church? Kahit hindi ngayon, sa mga susundatin ko, magtanong kayo sa mga hindi na church. Oy, bakit hindi na church? Eh kasi ganito, eh kasi ganyan, eh kasi ganyan. It's either valid or not valid. Kapag hindi valid ang reason, nag-display siya. Pero kapag valid, walang problema ko. Amen, church? Amen. Reason, intellect. The Bible tells us, walk by faith and not by sight. Sabi ng Panginoon, nung binabagyo na yung sinasakay nilang bangka, ginising ang Panginoon. Anong sabi ng Panginoon sa mga alagad? Lumulubog na yung bangka nila. Anong sabi ng Panginoon sa kanila? Napakalit naman ang inyong pananampalataya. Hindi ko ba kayo sasamahan sa biyahe ito? Hindi nyo ba ako kasama sa biyahe ito? Hindi nyo ba ako kasama ngayong linggong ito? Napakalit naman ang inyong pananampalataya. Amen, church? Ay, hindi siguro. Pero sabi ng Panginoon, ang limit ng inyong pananampalataya. Intellect or reasoning. When you say, walk by faith, hindi tayo naglalakad by means of what? Reasoning, yan. Hindi tayo susunod sa Panginoon by means of what? Reasoning. Ay, si Abraham, pwede talaga mga tira nito. Pero hindi siya nakapira sa Diyos. Hindi sinabi ni Abraham sa Diyos, Panginoon, teka lang, kapuntahin niyo yung sarili ko. Hindi dapat mag-alay ng tao. Dahil ito ay kasalanan. Ang reason na ito ba? No. Reason. In verse number 2, one of the reason kaya nadidisobey natin ng Diyos, yung tinatawag natin, delay. Si Abraham rose up early in the morning. Kino po sa inyo, gumising kayo ng maaga para lumaya. Pero kung kayo ay nagdalawang loob, double-minded is unstable. He rose up early in the morning. Hindi nagpatuntik-tuntik, hindi nag-delay, sumunod agad. Listen to that, church. Kapag po may preaching, kapag po gusto mo talaga natin sundin ang design. Pero kung minsan ang problema natin, gusto kong sumunod, yun, Brother Lester, pero hindi ngayon.
Are you listening, friends? What to delay? May bata, ang bilis tumakbo. Kung kami nung tatay, stop! Gawin mo siya sa tatay niya, doon malapit na. May mabilis na sasakyan. Suzuki, smash. Kung hindi nag-stop yung anak, meron pa ng impending pain. Preachers, we need to obey God immediately. Dahil lang po, mayroong danger. Teachers, alam ba ng Diyos ang kinabukasan? Amen, friends? Nakikita ba ng Diyos ang pwedeng mangyari kinabukasan? Ngayon, pag nag-utos ng Diyos, katulad yung tatay sa anak, ay stop, sabihin, stop tayo dahil ano po, may lumalagas ang ano po, sasakyan. We need to obey God promptly or immediately. Huwag na patagalin. Ano sasabihin ngayon ng babae, Panginoon, sorry po. So, talas niluwag ko na kayo para hindi na lumala ang problema. Amen? Napakabuti ng Diyos. He gave us warning. We need to obey kapag nagbigay siya ng warning. Ito ko minsan alam ba natin mga kapatid, pag may utos ng Diyos, warning ito o hindi pa? Sino po nakakala? No one can tell kung ito'y warning na o hindi pa. No one can tell. Kahit hindi natin alam kung ito'y warning o hindi pa. Kung ito'y warning o hindi pa, one thing na dapat natin ginagawa, pray. Baka mamaya na po, warning na. Ako yun po. Kaya, we need to obey. Amen, church? Yung delay, obedience, is equivalent to what? Disobedience. Okay, yung pinwento ko, hindi pwede ito nangyari ha. Baka mamaya, ay, sino kaya yun? Sino kaya yun? Sino kaya yun? Sino kaya yun? Hindi pwede ito yung nangyari. But why testimony, mismo ng babae. Kaya sinasabi nila ngayon sa young people, to encourage young people, matuto na kayo sa akin. Amen, church? Kailangan pa ng halimbawa at magpatunay na tunay na nangyari para ma-encourage ang young people na i-obey ang Panginoon. Opo, totoo. Nagbibigay ang Diyos ng second chance. Kaya lang ang problema natin, hindi natin alam kung hindi sa step. Amen, church? Amen, church? We need to obey God. Okay? Huwag pong mag-delay. Anong ginawa ni Abraham? How to overcome disobedience? Abraham obeyed God what? Immediately. He rose up early in the morning. Anong ginawa niya? Nag-prepare. Nila ang wood, yung fire, etc. Sinama ang anak. Talagang inubay ang Panginoon. Hindi na nagpatungkit-tungkit. Hindi na ng Panginoon. Sige, Panginoon, susundin kita. Pero sumusunod. When the Lord said stop, you need to stop. Parang ano lang yan yung red light. Pag nag-red light na, huwag ka nang pumasok. May mga pumarasan sa sasakyan na bumunggo sa atin. We need to stop. Okay. Ano ba ang nangyari kay Abraham? Then on the third day, Abraham lifted up his eyes and saw the face of Pharaoh. How many days to travel? 8 days. Sometimes we disobey God because of difficult what? Physical difficulty. Physical difficulty. Kapag medyo mahihirapan na tayo, ayaw na. Diba? Kung nga ganitong video, ayaw na. Next Sunday na lang, Sunday na lang, Sunday. Meron pagka ganitong video, physical difficulty, mayroon pang travel, sa mga paa, hindi kumain ng paa. So, baka
leche kung gusto. Ano tawag doon sa bahana, no? Kaya sa spirosis, tulbunin, ako sipungin, magkaroon ako ng allergy sa skin. Kapag merong physical difficulty, inutusan ng Diyos, minsan yung nagiging dahilan kung disobey ka. But, physical difficulty. Okay? How many days? Alam ba ni Abraham kung how many days ita-travel ang Mount Moriah? Yes, alam ni Abraham yan. Alam niya ang Mount Moriah. Alam niya ang puntahan eh. Pag sinabi natin, oh, Brother Lester, diba na tayo ng Bolino? Ilang pang oras din ang travel ng Bolino? 3 hours. 3 to 4 hours. Alam natin yan. Alam ni Abraham na 3 days siyang maglalakbay. Pero hindi naging handa ang physical difficulty. Naalala ko tuloy siya, pero sa papatotoo nung sa gabi. Dapat mga kapatlian ko eh, kapatlian. No? Sunday ba naman? Okay. Pero yung sakit ng bandi po ba? Bandi po ba yan? Pasok. Kasi bandi, di ba naman? Mahirap yun. Pero hindi naging handa yun to go to the church. Yung Sunday na yun. Mga kapatid, lagi tayo naman naman sinusuko lang naman tayo. Pag na-overcome natin, masaya tayo. Pag hindi natin na-overcome, hindi tayo. Oh, sayang, yun ang pala... Ganda na lang ako. So, sometimes physical difficulty